Magandang gabi po sa inyong lahat, no? Good evening mga kapatid. Andito na po ulit ang inyong Ate Marie, Nanay Marie, Tita Marie, at si Aling Marie, ang inyo po laging kakampi. Okay, namiss ko po kayong lahat mga kapatid. Ang dami-daming problema ng ating gobyerno. Problema na hindi malutas-lutas dahil kahit pilitin ng mga matitinong politiko na mapaganda ang ating bansa, napakarami namang kontrabida at akala mo naman sila ang makakalutas ng mga problema na ginugusto nila, no? Ito po ang ayan, no? Okay. Shout out nga po pala sa ating kapatid na si Mr. Guillermo Manalang ng USA. Magandang gabi po, kuya. Magandang gabi po sa inyong buong pamilya dyan. Malamang po ay umaga na dyan, at dito naman po ay gabi na. So, sa mga taga-US, sa mga taga-Canada, sa mga taga-Japan, Singapore, Saudi Arabia, mga taga-Middle East, Dubai, lahat po. Binabati ko po kayo ng magandang gabi at shout out po sa inyong lahat, At sana po ay gabayan kayo palagi na ating Panginoon Diyos diyan sa inyong paghahanap buhay sa malayo. Bagamat dito po sa ating bansa ay talagang napakagulo na, kung kaya't hangad po namin ang inyo diyang ang kaligtasan at ang inyong gabay at patnubay para sa ating bansa dito sa Pilipinas. Okay? Ano na po nangyayari sa ating paligid mga kapatid? Atin pong basahin muna itong itong balita, tungkol kay sa taga-Comelec. Basahin po natin itong mga kalintikan dito sa Comelec. Ito po ang Comelec po kasi ang dapat nating tinatanggal sa ating gobyerno, sa ating Pilipinas. Kung magkakaroon din lang naman tayo ng Comelec, dapat karapat-dapat na ang kanyang pananaw ay para sa bayan, hindi para sa pera at hindi para sa mga tiwaling politiko na hinahawakan nila. Ito, pakinggan po natin itong ating babasahing balita, 30 milyong campaign donation ipaliwanag, sabi ng Comelec. Ang Comelec naghahabol ngayon sa mga donation. Bakit? Itong mga lintik na mga politikong to na may mga donations na nakukuha sa bawat ahensya ng bansa, bawat ahensya ng gobyerno, saan ba nila dinadala to? Diba sa taga-Comelec? Hindi naman mananalo na yung mga magnanakaw na yan kung hindi nila hawak yung taga-Comelec Eto, si Garcia, kunyari pa to, nakikisaw-saw dito sa mga nakawan Eto, pakinggan natin. Manila, Philippines, nagpalabas ng show cause order ang Commission on Election laban kay Senator Francis G. Escudero para magpaliwanag sa umunoy pagtanggap ng 30 milyong campaign donation mula sa isang kontraktor sa pagtakbo niya noong 2022. Kunyari pa to si Garcia Ang ilan to mga kapatid. Eto si Garcia, eto mapagkunwari to. Kung ito matinong tao, kung ito para sa bayan, ang ginagawa nito, hindi mag-uupo yan ng mga politiko na maglulugsok sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Mga kapatid, pakinggan yung mabuti Eto, sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na nitong Biyernes ng padalhan ng show cause order sa Senador Escudero na nakatakda ang pagdinig sa October 13, 2025. Matatanda ang sinabi ni Garcia na i-issuehan ng show cause order ang mambabatas matapos makipagpulong sa Comelec noong nakaraang linggo ng Center Waste Construction and Development Incorporated sa pamamagitan ng legal counsel ng Pangulo ng kumpanya na si Lawrence Lubiano.
na unang pinagpaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense o paglabag sa Section 95 ng Omnibus Election Code o OEC. Hiniling din sa kanya na humarap sa Political Finance and Affairs Department or PFAD. Nilinaw ni Escudero na mga depensa ang itatapat sa probisyon ng Omnibus Election Code para sa pagdidesisyon. Batay sa Section 95 ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang natural and juridical persons who hold contracts of subcontract to supply the government on any of its subdivisions or instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. Ang Centerways ay kabilang sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawaran ng 20% kontrata sa flood control project ng gobyerno. Ayan, ano? Ang tanong, bakit ngayon ka lang nagsalita, Garcia? Ngayon mo lang ba ito nalaman? Hindi ka panipaniwala na ngayon kunwari tutuligsain mo si Escudero sa pagpapaliwanag. Hindi ba malinaw na itong mga hinayupak na mga magnanakaw na ito sa gobyerno ay mga nagnanakaw para meron silang perang magagamit sa kanilang eleksyon? Bakit antemano hindi mo inuurirat kung paano nagkakaroon ng mga funds ang mga tumatakbong ito sa kanilang pagkakandidato? Gayong, siguro alam mo kung sino magnanakaw at hindi dyan sa mga senador na yan. Unang-una, Garcia, makinig ka. Hindi lang si Chis Escudero ang dapat mong pinupuntirya. Unahin mo si Sara Duterte. Unahin mo ang mga dating magnanakaw na nakakulong na pinalaya ng mga Duterte. Bakit kailangang i-number 1 mo pa si Bongo? Bakit kailangan mong makumuha ng 5 senador na magnanakaw sa side ng Duterte at 5 magnanakaw sa side ng Marcos? At bakit 2 lang ang kinuha mo sa side ng oposisyon na alam ng lahat na hindi yan magnanakaw? Yan 2 yan. Bakit 2 lang ang kinuha mo sa oposisyon? Bakit kailangan yung lokohin ng taong bayan pagdating ng eleksyon? Saan kumukuha ang mga taong yan ng pambayad sa inyo para ipanalo nyo kahit na yan ay mga talo? Lumalabas unti-unti, huwag na kayo magmagaling. Walang magaling sa inyo. Sa pagkakataong ito, kayo, ng mga hudas kayo, lalo na yung mga taga-Comelec na yan, hudas talaga kayo. Alam nyo bakit? Sa inyo nagmula ang mga nakaupo na kahit talunan ay inupo nyo. At lolokohin nyo ang taong bayan. Niloloko nyo ang taong bayan. Kitang-kita ng buong mundo kung sino ang malakas sa eleksyon, pero hindi yun ang lumalabas, hindi yun ang nauupo. Bakit? Sapagkat diretso ang utak ng mga taong yan para sa mahusay at mabuting paglilingkod sa bayan. Kaya ikaw, huwag ka na magkunyari, Garcia. Huwag ka na magkunwari. Dapat sa'yo, ikaw rin ay sinusugod dyan sa Comelec. Dapat ikaw rin ay tinatanggal. Dapat ikaw rin, hindi lang yung mga magnanakaw na inupo ninyo ang dapat matanggal. No? Hindi lang yan. Hindi lang mga taga-senado o taga-kongreso na mga sangkot sa nakawan. Hindi lang sangkot mga talagang magnanakaw, palasak na magnanakaw ng mga iyan. No? Lahat, wala nang mapipili. Ang mapipili lang dyan, yung mga bago ngayon na umupo na nanalo ngayon 2025 na taga-oposisyon. Yan lang ang maipagmamalaki ng taong bayan na pwedeng pagkatiwalaan ng mamamayang Pilipino. Tigilan nyo kami. Huwag na kayo magkunwari na malasakit kayo sa bayan, mga putang ina nyo. Kayo talaga ang mga hudas. Kayo talaga ang mga hayop. Hindi kayo yayaman. Ikaw, magpakita ka ng salin mo. Garcia, magpakita ka ng salin mo. Huwag ka magkunwari. Huwag mong banatan si Escudero. Kahit ang sarili mo, banatan mo.
baguhin. Nananahimik kami dahil alam namin na lalabas ang katotohanan. Pero sa mga pakulo ninyo, sa mga pakana ninyo, sa mga pagkukunwari ninyo na nakikiisa kayo sa taong bayan, kasi nakita nyo ang trilyon na ninakaw. Halos magtitrilyon na din ang taong nagagalit sa inyo. Kaya, pwede ba? Huwag niyo ubusin ang taong bayan na lumabas lahat mula sa kanilang tahanan. Kayo ang mga nag-asimuno na mapaupo ang mga hayop na magnanakaw at mamamatay tao sa bansang ito. Kayo ang nagpalubog at nagpahamak ng bansa. Wala kayong inisip kundi sarili nyo lang. Sarili nyo lang. Mga hudas kayo, aminin nyo. Ikaw, kung hawak ka lang ni Duterte, maniniwala kami Duterte talaga iupo mo. Kung hawak ka ni Marcos, Marcos lang talaga ang iupo mo. Pero hindi eh. Mix at lamang sa oposisyon. Ha? Kung ikaw sa ikabubuti ng bansa ang gusto mo, ha, Garcia, dapat yung mga alam mong makakatulong sa ikagaganda ng bansa, yun dapat ang inupo mo. Ngayon makikituligsa ka, kahit ang sarili mo, dapat ding tuligsain. Dapat din, at tama lang ang sinisigaw ng TN Trayo. Tama lang. No? Ako, hindi man ako nagsasalita sa iyo ng laban noon, pero sumasama ako sa mga rally para tuligsain ka. Kaya lang, talagang inulit mo na naman ngayon 2025 ang mga pangyayari. Gaya ni Bongo, ni Bato de la Rosa, yung mga hudas na yan, yung mga hindi na dapat, no? Na mapabalik sa Senado, ibinalik mo pa? Yan sila Jinggoy Estrada? Yan sila Villanueva? Oo, si Jinggoy Estrada hindi man tumakbo talaga yan dahil sa 2028 pa. Pero putang ina, hanggat hindi yan nakukulong, sigurado, ibabalik mo na naman yan. Ganyan kayo. Ganyan kayo kadugas sa bansang Pilipinas. Ganyan kayo kahayop. No? Mga desisyon nyo, no? Kahit labag sa kalooban ng sambayan ng Pilipino, ginagawa nyo dahil ito ang inyong sinasamba, mga hudas kayo. Nawala ng tiwala nyo sa Diyos, nawala ng lahat ng pagrespeto sa Panginoon, nalis nyo na rin pati respeto sa mamamayang Pilipino. Wala na. Kaya ngayon, mag-intay na lang kayo. Dahil yung nakita nyo noong September 21 na pagbahan ang taong bayan, hindi lang yan ang inyong sasapitin. Pati ikaw, Garcia, magtago ka sa salawal ng nanay mo. No? Kaya kayo, alam nyo, masyado nyo minamaliit ang taong bayan eh. Alam nyo mga kababayan, minamaliit tayo ng mga putang inang yan eh. Ha? Minamaliit tayo na tayo walang magagawa sa kanila kasi mapipera na sila. At yung perang yan ay pera natin yan. Kaya yan ang gagamitin nila na panggisa sa atin. No? Yung mga yan, yung hayop na mga yan. Ito nga yan, no? Meron nga isang concerned citizen na nakapagsabi sa atin. No? Ito, babasahin ko yung statement niya. Hindi ito nagpakilala pero sasabihin natin. No? Ito ito. Nag-chat siya sa akin. Wala ako ditong pinapaboran, pero babasahin ko lang sa inyo at bahala na kayong mag-ano dito. Ayan. Ayan, no? Sabi nga niya, Aling Marie, bakit bibihira ka na lang mag-live ngayon? No? Pero hindi pa. At talagang inaano ko lang muna lahat eh. Ha? Ito sabi niya, naipanalo raw nila noon si BP Lenny sa Eastern Samar. No? Pero syempre, hindi landslide kasi smart magic. Yan. Ipanalo po namin si BP Lenny dito sa Eastern Samar, pero syempre hindi landslide kasi nga smart magic. Pero okay na si PBBM kumpara sa mga Duterte. At least di siya tuta ng komunista, China. Tuta pa rin sila. Kaya lang ang active dyan si Amy Marcos. Apatan yan. Ito kasi si Amy Marcos ang barkada ni Arroyo at saka ni Sara Duterte. Di ba may mad? Di ba mga kapatid may mad? Marcos, Duterte, Arroyo, yan ang tuta ng China, yan ang mga komunista. Ngayon, ang gumaganap kay Mike Arroyo, si Gloria Arroyo. Ang gumaganap sa Marcos, si Amy Marcos. At si ngayon, dahil nakulong na ang matanda Duterte, si Sara Duterte. Kaya yan ay buo ang mad. Ha? Tandaan nyo yan mga kapatid.
Hayop yan eh, mga putang inang yan eh, mga komunista yan eh. Ha? Eto, diehard dilawan po ako pero hindi ako panatiko. Noong isinulong ng mga fans ni Chris na siya ang lumaban sa 2022, tumutol ako dahil mahati ang oposisyon. Member po ako dati na isang fans club ni Chris. Nakinig ang karamihan sa Facebook group na iyon na ang sportahan BP Lenny instead of Miss Chris. Okay. Si Martin Romualdez ay humingi po ng sorry kay Secretary Mar noong 2016 presidential election at pinuri pa niya ito sa buwis buhay na pagpunta sa Tacloban ni Mar during Yolanda. Pwede nyo pong i-google yan sa humingi ng sorry at pinuri ni Martin Romualdez si Mar dahil sa pagtulong niya sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Kaya't noong 2016 ay ibinoto ko na si Martin pagkasenador bagaman na kay Duterte siya. Kakaiba siya sa walang hiya niyang kapatid na si Mayor Alfred Romualdez at si maldita niyang auntie na si Imelda Romualdez Marcos. Yan, ano ang sabi niya. Lumabas na po ang totoo kung ano ang alas na hawak ni Sara Duterte kay Cheese. Kaya ayaw niyang makonvict sa impeachment trial si Sara. Ayan. Ang alas na hawak ni Sara ay alam niya na mas corrupt si Cheese kaysa sa kanya dahil sa mga bilyones na insertion sa budget sa sangkatutak na flood control project. Ayan. Kaya takot si Cheese na iwanan ang mga kasabwat niyang mga DDS senators dahil alam niyang napakagagaling nito sa black propaganda. Kaya't sinadya niya i-delay ang impeachment trial dahil alam din niya na paparating ang pagbasura ng SC sa impeachment trial ni Sara. Ito po ay isa lang sa mga source natin na nagsabi ng kanyang mga nalalaman at kailangan din po natin na ipaalam sa inyong lahat para po medyo madagdagan ang inyong kaalaman sa mga galawan ng mga hudas sa gobyerno. Yan po mga kapatid, ano? At ayan, ano, nung tinanong ko po kung paano niya nalalaman, hindi na po nag-reply ang ating kapatid. Pero ito po, naniniwala ako na talagang ito ay nagsasabi ng katotohanan. So, yan po mga kapatid, ano? At yan na nga po, ang lakas ng loob ni Garcia na tuligsain si Chis Escudero samantalang pareho lang sila ng kulay. At ang masakit, si Garcia ang nagpasimuno na mag-upo ng mga magnanakaw sa gobyerno. Huwag niya sabihin na hindi niya kilala ang mga hudas na yan. Huwag niya sabihin na hindi niya alam na mga magnanakaw ang mga yan. Matagal na nilulumot na ang mga hudas na yan. Mga puti na ang buhok, mga kulubot na yan, nagpapabanat lang yan ng mukha, nagkukulay lang ng mga buhok yan, kaya nagmumukhang bata, pero yan ay mga gurang na, no? Mga bata pa tayo nun, yan ay mga nakaupo na tong mga hudas na to. Kaya mga kapatid, huwag tayong maniniwala sa mga tumutuligsa, dahil yung mga tumutuligsa na yan, numero uno yang may pagkakasala sa bayan, may pagkakasala sa atin. Bakit? Gaya ng taga-Comelec, mga hudas yan. Okay, ano? Ito naman, ano, yung pangyayari kung bakit si Senator Lacson ay bumitiw sa Red Ribbon Committee, ano? Kasi pinipressure daw siya ni J.V. Ejercito na madaliin ang pagresolba sa Nakawan. At tila baga pinagmumukha nila na walang kwenta ang ginagawa ng mga taga-senado gaya ni Senator Ping Lacson at Senator Soto sa mga investigasyon. Kaya sila ay pinipuwersa. Yan naman po ay hindi talaga dapat pinipuwersa. Alam naman natin na ang isang kaso ay nililitis matagal bago makasuhan. Pero kung mamadaliin nga naman, pupuwersahin nga naman sina Senator Lacson, syempre lahat naman yan kailangang revising mabuti ang mga records. Kailangang alaming mabuti kung ano talaga at kung sino talaga ang dapat mauna na mahatulan dyan. Hindi po pwede na madaliin or kaagad-agad dahil lalabas na walang kwenta yan. Ngayon, may pakulong mo ang isa, dalawa, tatlo. Yung natitira, gagawa na yan ng distraction. I-distract na ng mga yan. Wala nang pakialaman yan. Kanya-kanyang lusutan na yan. At gagawa, magluluto at magluluto, magtatahi at magtatahi uli ng mga sinungalungan ng mga Duterte, ang mga DDS na yan.
no? Ng mga senador na matitira pa. Okay lang kung makukulong sabay-sabay. Paano kung ang mga kontraktor lang ang makulong at natitira pa ang mga hudas ng mga senador? Hindi naman papayag na makulong agad yung mga buwisit na yan. Lalaban yan, mapipera yan. Alam nyo mga kapatid, yan ang pang-i-small nila sa atin eh. Mapipera sila at kayang-kaya nilang labanan ang mga makikipaglaban sa kanilang kahayupan. No? Kaya ito si Senator Lacson, narindi siguro ito. Hindi siya duwag, narindi lang siya. At hinahayaan niya raw na kung sino yung makakapagpakulong ng ura-urada sa mga yan, ay siya ang dapat na lang na magpatuloy. Pero mali. Senping, mali. Hindi mo dapat isuko ang inumpisahan mo. No? Kahit anong gawin sa'yo na pambubuli ng mga hudas dyan sa gobyerno, kahit ano ang gawin nilang pandidistract sa ginagawa mo, magpakatatag ka. Laban na yan. Laban na yan. Humingi ka ng lakas sa Panginoon. Yun ang iyong gawin. Dahil ikaw ay hinipo na para ikaw ang mag-imbestiga, ang humawak sa investigasyon. Kahit sabihin pang sangkot ka, lumaban ka, ipaglaban mo. Ipaglaban mo ang sinimulan mo. Dahil inasahan ka na ng taong bayan. Kayo ni Senator Soto. Oo, Marcos line up kayo ng mga senador. Sino naman ang napipisil mo na papalit sa'yo? Okay lang kung si Senator Kiko. Okay lang kung si Senator Bam. No? Magtitiwala kami. Pero kung ang uupo dyan ay isang hudas na mga kampon ng mga Duterte, putang ina, gera yan. Tandaan mo yan, sir. Gera yan. Sen, ipapahamak mo rin ang bansa sa pagbibitiw mo. Dahil kung ang uupo dyan ay ayaw ng taong bayan at makakaligtas ang mga hudas dyan, patay tayo dyan. Matutuloy ang people's power. No? Hindi dapat, sir. Kung gusto nyo ng katahimikan, maghihintay ang taong bayan sa tunay na paglilitis, sa tunay na paghahatol sa mga hudas na magnanakaw. Kung makatakas sila, at least, wanted sila. Walang katahimikan ang isang wanted. Kaya kung pwede lang, wag mo naman sanang, hindi mo naman dapat binitiwan ang trabaho mo. No? Diyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Dapat hindi mo binitiwan. Dapat ipinagpatuloy mo. No? Yang mga taong yan, yung mga nanalong yan na senador na kapituko kay Marcos at kay Duterte, yung kapituko kay Duterte, yan ang mga numero unong na-train, well-trained ni Duterte sa pagnanakaw yan. Well-trained ni Duterte yan sa panlilinlang, sa paggawa ng mga panlaban sa inyo, ng mga kakalaban. Magtaka kayo. Mga kapatid. Bakit nga ba ipinanalo ng COMELEC tag-5-5 tapos 2 lang ang sa oposisyon? May posibilidad ba na magkakasamang muli ang unity team? Bakit hindi natin nariringgan ang salita ngayon hinggil dito sa mga senador na ito? Ang ating presidente. Diba, mga tao niya yan? Kasamahan niya yan sa gobyerno? Diba dapat nariringgan natin siya ng kahit kaunting komento sa mga magnanakaw na ito? No? Diba dapat kahit pampalubag loob sa tao, magparinig si Presidente Marcos na hindi talaga siya, yung bang salita na panghawakan natin na hindi na tayo mag-iisip na maaari pa silang magkasundo ni Sara Duterte sa bandang huli? Kasi ang hirap magtiwala ha.
Mahirap pagtiwala, mga kapatid. Ang hirap pagkatiwalaan. Sa panahon ngayon, na ganyan ang laro sa gobyerno. Oo. Hawak naman talaga pareho ng Marcos Duterte ang Comelec. Pero bakit hindi nila hinayaang manalo ang mga tao na may malasakit sa bansa? Bakit ang nakaupo ngayon ay sobrang mga magnanakaw, sobrang yayabang, at eto na, lumalaban na mismo sa presidente? Ano ba tong mga labanang ito? Pakulo lang ba to? Mga pagkukunwari ba lang na away-away to? Sa bandang huli sila rin. Sakit isipin. Sakit isipin na tayo ay niloloko. Tayo ay niloloko. Bakit hindi unahin? Bakit hindi na lang ipasara ang Office of the Vice President? Bakit hindi bitbitin si Sara Duterte at itapon na lang yan palabas ng OVP? Ha? Bakit yung mga senador na yan ay nandiyan pa? Pwede naman buwagin ang Senado. Putang inang mga yan. Kakapal ng mga mukha. Pwede naman tayo. Stop election. Stop election. Sigurado ba tayo na walang hahalo dyan na DDS sa magiging stop election? Makakasiguro ba tayo na merong sa panahon ngayon na ganyan na nangyayari? Bakit? Sabi nga ni General Browner, kinausap daw siya ng mga military, retired military, na ang gusto nga raw ay patalsikin si BBM, iuupo si Sara, di ba? Yun lang naman ang gusto nila, iuupo si Sara at magkakaroon sila ng military junta. Wow! Wow! Naisip din kaya ni Marcos ang military junta? Kung noon ang tatay niya nagtatag ng military junta, pero hindi kusa tatay niya nagtatag, sina Enrile. Ngayon, eto, paplanuhin pa lang nila, napatalsikin si Marcos, sumisingaw na. Noon wala Wala sumingaw na bigla na lang nagkaroon ng martial law noon. At bigla na lang din napatalsik ang mga Marcos noon. Ngayon, dahil may social media, nakipag-usap kay Browner. Bakit? Gusto makuha rin nila simpatya ni Browner. Nung kami ay nag-rally 31, tinanong namin ang kapulisan, kung sakaling bubuhos ba talaga ang taong bayan at patatalsikin ang dalawang mataas, kanino kayo sasama? Sabi ng kapulisan, siyempre sa taong bayan, ayaw din namin ng magnanakaw. Alam niyo mga kapatid, sa pagkakataong ito, hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik. Inaasahan tayo ng ating mga kababayang OFW na sa pag-uwi nila wala nang magnanakaw. Yung malaya silang makakapamasyal at wala nang masasabi pa na nagsasamantala sa mga pinagpaguran nating lahat. Sakit. Ang sakit isipin. Talagang ginagago tayo ng mga taga-gobyernong ito. Ginagago talaga tayo. Ha? Isipin nyo minamadali si Senping Lacson na maaksyonan agad ang mga inimbestigahan. Hindi nga ganun kadali yun. Sana hindi nila binubuli ng ganyan ang investigador. Kaya inano niya na give up niya na ha? Hindi siya makapag-focus. Dinidistract siya. Isa yan sa paraan ng mga hudas na yan na wag sila madamay. Isa yan. O ngayon, nakita nila si Senping Lacson hanggang dun lang pala. Sino naman ang papalit? Ang tanong, sino ang papalit? Ito na ang simula ng gera kapag ang ipinalit kay Senping Lacson ay isang Dutertards. Hindi ba't si Cayetano atat-natat? Sinong atat-natat na mawala si Soto at si Lacson? Di ba si Cayetano? Di ba si Escudero? Kaya bumaba na sa pagka-SP. Ay bakit? Kasi sangkot na nga siya.
numero una naman talaga magnanakaw yan mulat sa pool yan hindi lang halata, walang nagre-reklamo. Pero ngayon, sa takot niya kay Sara Duterte, hindi niya hinayaang ma-impeach. At alam niya rin pala, nahatulan ng Supreme Court na i-deny ang impeachment. Natatakot siya na siya ay pagkaisahan ng kapwa niya senador. Dahil sabi nga niya, magaling gumawa ng black propaganda. Bakit nga ba hindi? Bakit nga ba hindi gagaling? Mismong si Sara Duterte ang sinungaling na nagbubudbud, nagtuturo, si ang teacher sa kasinungalingan ng mga hudas na sinungaling. Mga DDS supporters, mga DDS senators, tingnan nyo kung sino-sino tinuturo nila, pati si Senadora Riza Hontiveros, pati si Riza Hontiveros na walang kamuang-muang sa mga construction na yan. Bakit? Ang alam lang naman ni Senadora Riza Hontiveros talaga, basahin ang mga papel. Pero pagdating sa construction, alam niya ba yung mga, hindi naman siya engineer? Alam niya ba yung mga sukat ng bakal? Alam niya ba yung mga buhangin, mga graba, mga sementong gagamitin? Alam niya ba yung mga, kung alam niya yung minimum wage sa mga construction worker, baka yun lang ang alam ni Senadora. Tapos idadamay nila. Kasi, si Senadora Riza, yung may nakamatinding kalaban ng mga tiwali. Mga kapatid, sobra na pong nangyayari. Hindi na tama ang nangyayari, sa bansa natin. Kaya talagang hindi dapat. Ayan, sabi nga ni Escudero, depensa ang itatapat sa probisyon ng Omnibus Election Code para sa pagdedesisyon. Ayan. Batay sa Section 95 ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang natural and juridical persons who hold contracts of subcontractors. So, talagang si Garcia may alam ito. Nagkukunwari lang na siya ay nakikiisa. Dahil nakita nila ang taong bayan kung paano lumabas sa kalsada. Yan mga kapatid, Ito pa. Paano? Ayan, sabi nga ni President Marcos, tumataba daw mga kongresista. Nagbiro si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. tungkol saan niya ay tumataba mga kongresista dahil sa isang chef na naging mambabatas. Ayun. Ang pagbibiro ng Pangulo ay ginawa sa ginanap na inauguration ng Farm Fresh Milk Plant sa San Simon, Pampanga, kung saan ipinakilala niya si Nanay Party List Representative Florabel Yatco. Si Yatco ang may-ari ng Florabel Group of Restaurants, kabilang dito ang Florabel El Corazon, Crisostomo at Sisa's Secret. Our latest newly elected Congresswoman Florabel, siya ang nagpapakain sa buong House of Representatives ngayon. Kaya nagtatabaan yung mga congressman natin, sinabi ni Marcos. Wow, ang laki ng kita ni ni Congresswoman Florabel, Ang joke ni Marcos ay ginawa sa gitna ng flood control corruption scandal kung saan nadadawit ang ilang mga mambabatas kabilang ng mga kasalukuyang kongresista, senador at iba pang opisyal ng gobyerno. Masarap talaga magluto mga Kapampangan, mga kapatid, Ang paborito ko dyan, yung halo-halo kay Rason, Rason halo-halo. Ayan, tsaka yung 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 pampulutan na yun, masarap yun sisig ni Rason, doon kay Aling na yun, basta masarap sila magluto. Diyan ako nakamana ng niluluto ko na bistek na kalabaw, karning kalabaw, napakasarap, puro lemon lang ang lemon lang ang paasim, walang halo, sarap, puro lemon. Ayan, kabilang naman sa mga dumalo sa nasabing inauguration sina Malaysian Ambassador to the Philippines, Dato Abdul Malik Melvin
Dato Abdul Malik, Melvin Castellino, Trade Secretary Cristina Roque, Pampanga Government Lilia Pineda, Farm Fresh Milk Founder and Chief Executive Officer Lloyd Tuan. Ayan. Masarap po talaga ang kain doon. Kaya lang, ang mga ipinapasok dyan na pambayad is galing sa nakaw. Yes, ang sarap kumain ng mula sa nakaw. Walang kapagod-pagod ng mga putang inang yan, no? Mabulunan sana sila ng mga nilalamon nila na ang ipinambabayad ay ninakaw sa taong bayan. Nakakahabag ang taong bayan. Alam nyo, nung mag-rally po nung 2021, ay nung September 21, napagmasdan ko po ang mga ralista, no? Dala-dala mga anak nila. Mga anak nila. Galing po sila sa urban, no? Hindi ko po maubos maisip, pero isa lang ang tumakbo sa utak ko. Bakit ang mga taong ito na sumali sa rally ay bit-bit ang mga anak? Sila po yung mga nagugutuman, na alam nilang may pakain ang bawat grupo na kanilang sinasamahan. Hindi po masama na sila'y sumama sa rally. Hindi po masama na sila ay kapag inalok na sumama, kahit DDS pa sila, sasama sila. Kasi may pagkain. Kakain din ang kanilang mga anak. Alam nyo, nung 21, nung sumama ako sa rally, hindi lang yan, nung nakaraan pa, nung nauna pang rally namin na nagsalita ako. Ako hindi dapat kakain. Kasi mayroon naman ako pambili ko ng pagkain. Pero ang ginawa ko, umorder ako. Naririnig ko kasi yung bata. Tinuturo niya yung saging. Humihingi ng coke. Kaya ang ginawa ko, umorder ako ng coke. Umorder ako ng atay balunan. Umorder ako ng saging. Alam yung ginawa ko doon sa pagkain ko? Binigay ko doon sa may anak na umiiyak. Pati mga kabataan, gutom na gutom. Makikita nyo naman ang mga itsura pag alam nyong galing sa urban. Talagang ano sila, madungis, mga nakatsinelas lang, bit-bit ang mga anak, kilig-kilig. Yun yung pinakamasakit na makikita ninyo. Na bago nila makamit ang hustisya, gutom at pagod, na kahit hindi sila dapat umaalis ng bahay, bit-bit ang mga anak ay lumalabas. Nakikiisa na lang dahil sa pagkain. Sila ay maaaring mga DDS. Hindi naman natin lahat kilala DDS o hindi Ha? Sila yung mga nagugutuman talaga. Eto si Sara Duterte. Hindi naman talaga umaatento sa mga patawag. Bakit kailangan bigyan ng pondo? Bakit kailangan yung bigyan ng pondo? Sabi nga ni Congressman Tinio, tama, si Congressman Tinio, hindi naman umaten niyang hayop na si Sara Duterte sa mga patawag. Bakit bibigyan ng pondo? Bakit kailangan bawasan lang? Huwag niyong bigyan ng pondo yan. Pera ng bayan niyang ibibigay niyo dyan. Walang pakinabang, ayaw harapin ang kanyang mga kaso. Ayaw harapin ang mga ipinupukol sa kanya ng mga pagkakasalan niya. Bakit kailangan nyo bayaran niya? Wala namang ginawa yan kundi pumunta sa iba't ibang bansa para lasunin ang utak ng mga mamamayang Pilipino doon. Bakit nyo bibigyan? Nasaan ang konsensya nyo? Wala namang kwentang vice president yan. Bakit nyo bibigyan ng pondo yan? Dapat nga dyan tinitiis nyo na Dapat nga dyan tinatanggal nyo na Dapat nga dyan pinagkakaisahan nyo na Takot ba kayo sa mga senador na kakampi ni Sara Duterte? Huwag kayo matakot sa mga hayop na yan. Matakot kayo sa taong bayan. Matakot kayo na maulit na merong patalsikin ang taong bayan sa mga nakaupo dyan. Mga kapatid, kung noon, pinakamakapangyarihan tao na patalsik ng taong bayan, ngayon pa kaya na alam natin ang pagkakasala nila? Ngayon pa kaya na halos ang taong bayan ay galit na galit na? Tama na mga kapatid. Tama ng ating pananahimik. Tama ng ating panunood lang. Kumilos tayo. Magkaisa tayo. Sa darating na 30 ng Nobyembre, may magaganap.
may magaganap. Hanggat hindi nila binibigyan ng leksyon ang mga magnanakaw na yan, hindi titigil ang taong bayan. Kaya mga kapatid, sana, no? Sana dumating na rin talaga ang pagkakataon na maramdaman na ninyo ang gigil sa mga hinayupak na iyan, no? November 30, tandaan nyo, trillion peso march, organizers staging protest on November 30. Yan. Mauulit ang kasaysayan. Once na sa panahon ngayon, dapat bago mag-December, nakakulong na ang mga tunay na magnanakaw ng mga senador. Huwag tayo magpatumpik-tumpik. Sa social media, unahin natin ang pagsigaw. Mga commentors, wala kayo ibang i-comment kundi hustisya para sa bayan. Hustisya para sa bayan. Hashtag hustisya para sa bayan. Ipakulong ang lahat ng magnanakaw. Pag hindi narindi ang mga hudas na yan, ewan ko lang. Ako mga kapatid, di ko na pinanginayangan ito buhay ko, matanda na ako eh. Bago man lang ako mamatay, makagawa ako ng pinakamagandang bagay para sa bansa. Masayang-masaya na ako. Hindi ka naman papayagan ng Diyos mamatay kahit ilang beses kang patay ng mga hudas dyan. Kung hindi ka pa kukunin ng Diyos, kung alam ng Diyos na kailangan ka pa ng kapwa mo, hindi. Kaya hindi tayo dapat natatakot. Hindi tayo dapat matakot. At hindi tayo dapat magpatakot sa mga putang inang yan na naging mayaman, naging makapangyarihan dahil din sa atin. Dahil sa atin. Napaupo ang mga hudas na yan. Hindi ko masisi ang mga taong bayan kung sila ay nagbakasakali na sa mga pangako natutuparin ng mga hudas na yan. Pero hindi tumupad. Hanggat hindi nararanasan, hindi matatauhan. Kaya ngayon siguro natauhan na ang mga bumoto sa mga hudas na yan. Gusto ng mga retired military patalsikin si Marcos. Sigaw din ng ilang kababayan natin, patalsikin pareho. Dahil ang gusto nga nila snap election. Sa snap election na to, kung nandyan pa rin si Garcia, hindi mangyayari na maiupo ang may malasakit sa bayan. Hanggat si Garcia nakaupo, unahin si Garcia, unahin ang mga kampon ni Duterte na patalsikin bago magkaroon ng snap election. Ha? Ipakita muna natin ang lakas ng bansa, ang lakas ng bayan, ang lakas ng taong bayan. Ipakita muna natin sa mga hudas na yan. At kung sinong pinakamatigas na hindi bababa sa kanyang pwesto, siya ang ating bibit-bitin palabas, lalo na sa Senado. Lahat. Lahat. Unahin ang COMELEC. Ang COMELEC ang may pinakamalaking papel sa pag-upo ng mga nakaupo na mga hudas sa bansa natin, sa bayan natin, sa gobyerno natin. Sila ang may pinakamalaking papel dahil kung hindi sila nanloloko sa boto ng taong bayan, hindi mangyayari na tayo'y lolokohin at may manloloko na mauupo sa gobyerno. Sakit ha, sakit yan ha, nakakagigil, alam nyo, wala ha. Ayan o, sabi ni Senador Pampilo Lacson, in a DZBB radio interview on Sunday, said he is considering stepping down as chair of the Senate Blue Ribbon Committee but maintain they handle the post well. It's just the merong nanggugulo. Sayang, magaganda sana paghawak ni Sen Ping, sabi nung isang nagpost. Kung akong tatanungin, may ayos sa aking paghandle, kaso laging tama naman. Marami nga ang magulo. Marami ang nanggugulo sa pamamahala ni Sen Ping sa Blue Ribbon. Eto,
tingnan nga natin. Oh. Eto. Sino ba tong malalakas na ano na to? Atin nga. Ito yata yun eh. Pakinggan nga natin. Dali lang ha. Senador, ito'y matapos ipayag ng ilang magbibitiw na nga bilang chairman na makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee itong si Senate Pro Tempore President Panfilo Ping Lacson. Sinabi ng senador, ito'y matapos ipayag ng ilang mga kasamahan niya sa Senado ang kanilang pagkadismaya sa investigasyon kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Lacson, ang mga namumuno ng mga komite ng Senado ay inihahalal ng kapwa mga senador at nagsisilbi sa kagustuhan ng kanilang mga kasamahan. Dahil dyan, nagdesisyon na siya na magbigay daan sa iba pang miyembro na sa palagay ng mga senador ay mas makakapangasiwa na mabuti sa kanyang iiwang komite. Nanindigan naman si Lacson na walang anumang batikos mula sa mga netizen o grupong may politikal na paninindigan ang makakahadlang sa kanyang paggawa ng tama. Gayunman, kapag ang mga kapwa senador na mismo anyang nagpapahayag ng kanilang sentimento, mas mainam na anyang magbitiw na lamang. Dagdag pa ni Lacson, ipagpapatuloy pa rin niya ang laban kontra sa katiwalian at sa abuso sa paggamit ang pondo ng bayan gaya ng kanyang ginawa sa matagal na panahon sa kanyang serbisyong publiko. Nauna nang inihayag ni Lacson sa panayam ng Super Radio DZWB ngayong araw ng Linggo na inihahanda na nito ang kanyang resignation letter at ang posibleng presenta ito sa plenaryo pagbalik naman ng sesyon ng Senado. Magbibitiw na nga bilang chairman na makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee itong si Senate magbibitiw na nga bilang chairman na makapangyarihang. So, narinig niyo po ang dahilan ni Senator Ping Lacson. Hindi naman po siya nawala sa pagkasenador. Wag po natin siya ibulig, no? Wag natin po siya ibuyo na sabihing walang hindi kaya. Kumbaga, wag natin siya ibuli. Dahil ipagpapatuloy niya pa rin naman ang pagtuligsa. Kaya lang, ang ating tanong, sino ang papalit sa kanya? Yan po ang ating aabangan sa mangyayaring ito dahil kung ang iuupo sa Blue Ribbon Committee na to sa investigasyon ng mga magnanakaw ay kaalyado ng mga magnanakaw, dito na po mag-umpisa ang civil war. Alam niyo mga kapatid, hindi malabo mangyari ang gera mundial, no? Gulo talaga to. Kasi ginagago talaga tayo ginagago tayo. At yung ating mga inaasahan na magiging kasangga natin dyan sa gobyerno, pinagkakaisahan nila. Dinidistract nila ang pamamahala, binubuli nila, pinipilit nila agad-agad. Nasa tamang proseso. Sabi nga, nasa due process. Sabi nga nila, di ba? Kaya mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa. Tayo ay lalaban tayo. Kaya, na bilang kongresista, si ako People Party List Representative. Ayan, tapos na ito, nai-ano na natin to. Nai-ano na natin yung tungkol kay, di ba, kay Saldico. Nag-resign na bilang representative. So, sino ang pumalit dyan? Yun. Alamin natin ang pumalit dyan, no? At yan na nga po, sabi pa nila, ito si Tunying. Anong sabi ni Tunying? Si Senadora Rizan Taveros ay kasama sa ilang bilyon yun. Wow, yan. Kailangan lang talaga ebidensya nila, ipakita nila. Nasa mukha ba ng Senadora Rizon Tiveros ang tatanggap ng insertion? Wow ka. Naku po mga kapatid, grabe na itong nangyayaring ito sa ating gobyerno talaga. Ito sabi ni Cayetano, no? People have lost trust in government and government officials. Honestly, who can blame them? So here's a thought. What if we all just
resign and allow a snap election from the President, Vice President, Senate, and Congress with one important addition: no incumbent from the above can run for one election cycle. At sa palagay mo, pag nag-snap election, makakatakbo ka? Gago ka. Kailangan mauna munang patalsikin dyan si Garcia talaga. Eto, sabi ni Cayetano, basahin natin na maayos mga kapatid. Marunong naman kayong makaintindi na English, Eto, Cayetano floats snap election idea to restore public trust. Okay, sa kanila nang galing yung snap election, mga kapatid. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano on Sunday suggested holding a snap election for all top national positions to restore public trust in government, saying politicians should not be afraid to start over. Ito pa. In a Facebook post, Cayetano said the public has lost confidence in politicians and public officials, and not that only a clean slate could bring about genuine renewal. Ayan. People have lost trust in government and government officials. Honestly, who can blame them? He wrote. So here's thought. What if we all just resign and allow a snap election from the President, Vice President, Senate, and Congress with one important addition: no incumbent from the above can run for one election cycle. Cayetano said local governments would continue to function under existing leaders while the national government resets, calling the proposal a turning point leading to renewal and revival. Instead of people power, takot sila sa people's power. Sacrifice from people's servants. He added, if we truly serve them, then starting over shouldn't scare us. The senator framed the idea as a reflection rather than a formal proposal, urging fellow public servants to pray about it and embrace radical honesty and the courage to admit when it's time to step aside. Tigil ka, Cayetano! Iyon ang snap election mo! Sa people's power na lang kami para lahat kayong mga hudas kayo tumalsik na at hindi na makakabalik kailan pa. Snap election! Magkakaroon pa kayo ng mga pagkakataon na makatakbo ng mga hudas kayo. Pero sa pagkakataong ito, never, never, never na mauulit. No, never again na kayo'y makatakbo pa. Mag-people's power na lang kami kaysa mag-snap election. Dahil ang COMELEC, pati ang COMELEC, i-people's power na rin. No? Putang ina kayo. Ang gagaling nyo, no? Ang gagaling nyo. Kayo pa nagsasuggest nga. Karapatan namin, kami ang dapat ang magsasalita. Kami ang hahatol. Hindi kayo mahatulan ng mga hayop kayo dyan, pues ang taong bayan ang hahatol. No? So, hindi tayo papayag mga kapatid dahil sa snap election may pagkakataon pa na tumakbo mga hudas na yan at hanggat nandyan si Garcia. Kung talagang gusto nila ng snap election, oy Cayetano, mga hudas kayo dyan sa Senado. Kung gusto nyo ng snap election, kayo mismo ang magtanggal kay Garcia at kami ang pipili ng tatayo sa COMELEC. Karapatan ng taong bayan yan. Ha? Inalis nyo ang karapatan namin. Ginago nyo ang aming mga karapatan, mga putang ina kayo. Kami may karapatan na pumili dapat kung sino magiging COMELEC. Pero anong ginawa ng mga Duterte? Sila ang persahang nag-appoint kung sinong iuupo dyan. No? Kaya tigil-tigilan nyo kami. Huwag nyo kami gaguhin, oy. Hindi kami mga utu-uto. Walang utu-uto sa mga Pilipino na matitino. Walang utu-uto. Dahil kahit yung mga DDS, kahit yan ay mga nauuto pa ninyo, darating din ang oras na yan ay sasama sa matitinong Pilipino. Udas kayo talaga, no? Tinuturuan nyo, mga diktador kayo, mga putang ina kayo, ano? Hayop kayo talaga, no? Kakapal na mga mukha nyo magsabi na magkaroon na lang ng snap election. Tanginan nyo, hawak nyo si Garcia, palayasin nyo si Garcia. Ha?
Kayo ang magpatalsik kay Garcia at kami ang mag-uupo kung sino ang gusto namin na magmamanage ng COMELEC. Ina kayo. Galing nyo rin no? Kapal ng mga mukha nyo, no? Ha? No? Snap election, tapos kayo-kayo rin ang tatakbo. Ulul! Presidente, Vice President, oy, wala na. Kapag kayo nag-people's power ang taong bayan, lahat kayo talsik dyan. Ibabalik lang namin dyan ang matitino. Tangina kayo. No? Huwag nyo kami galitin. Lalaban kami. Lalaban kami. Ha? Itong laban na to, do or die to, tanginan nyo. Ha? Hanggat buhay, sisigaw kami. Sisigaw kami. Tangina kayo. Ayop na mga to, tuturuan pa kami. Ano, snap election. Makakasiguro ba kayo na ang mananalo ay ang gusto ng taong bayan? Gago. Binaboy nyo ang gobyerno. Magsilayas na lang kayong lahat. Lahat kayo dyan mag-resign, lumayas kayo. Kung kayo'y natatakot na sa taong bayan, ngayon pa lang, kusa na kayong magsilayas dyan. Walang snap election na magaganap. Ang taong bayan ang magsasabi kung kailangan ng snap election, hindi ikaw. Kahiya ka? Gago ka? Tangan-tanga mo? Ha? Mula nung si Duterte na mahala sa bansa, lahat kayo naging tanga, naging bobo. Mga leche kayo. Hindi kayo nagpakatao. Hindi nyo inisip yung dami ng populasyon ng Pilipinas na mag-aalsa laban sa inyo. Mga gago kayo. Ha? Naturingan kayong mga senador pero inilugso nyo ang gobyerno. Kayo ang sumira sa reputasyon, sa dignidad ng bansang Pilipinas. Mga putang na kayo. Wala kayong kwenta. Wala na. Pagkakaroon ng snap election, tanggalin nyo si Garcia at pati kayo, wag na kayong magtangkang tumakbo. Maraming matitinong Pilipino, marami ang makabayan, marami ang makadiyos, marami ang mabubuting tao na pwede naming pagkatiwalaan kaysa sa inyo. Hype na mga to. Hinakot nyo na nga, pati vlogger nyo, mga demonyito mga DDS na vlogger nyo. Tangina ka, kahit tayo magsalita ka kung wala ka atraso sa bayan. Mag-request ka kung wala ka atraso sa bayan. Tangina ka, isa ka pa. Mga kawatan kayo dyan. No? Kakapal ng mga mukha nyo. Ha? Tama ka, Brother Mario. Ha? Talagang dapat talaga pagkaisahan natin yan. Sana pangunahan ni Senator Lacson. Tangina. Ano? Ang mga retired military nag-request pa kay nagsasabi pa kay General Browner na magkakaroon ng patatalsikin ng dalawang mataas. Bakit hindi nyo unahin yung Vice President nyo na magaling gumawa ng black propaganda, magaling gumawa ng kasinungalingan? Kung patatalsikin nyo si Marcos at si Duterte, sabihin nyo kung sinong gusto nyong ipalit. Kailangan dumaan yan sa pagsusuri ng taong bayan kung sino yung iuupo nyo. Pagka kayong hindi kami mga bobo. Hindi nyo mabobobo taong bayan. Hanggat makakapagsalita kami, sasabihin namin ang aming mga karapatang sabihin. Mga hudas kayo. No? Kapal na mga mukha nyo. Diktador kayo. Ina kayo. Napatalsik na nun ng diktador. Ngayon, uulit na naman kayo. Masahol pa kayo. Hindi lang pagpapatalsik ang mangyayari sa inyo. Huwag nyong subukan ang taong bayan. Handa kami sa lahat ng laban. Tas kayo Tano, kapal ng mukha mo patalsikin mo muna si Garcia bago ka magpakana ng snap election na yan. Snap election? Yung mga ninakaw nyo, ibabayad nyo naman sa mga dyan sa nakaupo, dyan sa COMELEC, para kayo na naman at sasabihin nyo, nag-snap election na. Ano pang hinahanap nyo? Ang ina kayo pa rin. Mahiya kayo. Burado dapat kayong lahat. Ititira lang namin dyan ang matitino. Ano mga to? Demonyo. Buisit. Galing nyo Tuturuan nyo kami dito.
Sasabihin nyo pa, kaysa mag-people's power, mag-snap election na lang. Ulul! Mamatamisin pa namin ang mag-people's power para kahit isang suntok, may masuntok kami sa inyo. No? Tang-inan yan. Kakagigil na kayo? Buti nga hindi namin ginagawa yung ginawa ng Nepal at saka ng Gago kayo. Kayo ang namimilit. Kayo ang tumutokso sa taong bayan. Naggamitan kayo ng kamay na bakal. No? Tama naman yung sigaw ng kabataan Bakit ang hinahabol nyo, mga ralista? Bakit hindi nyo habulin mga magnanakaw na kagaya nyo? Bakit kailangan nyo isigaw niyang lintek na snap election na yan? Kung kayo talaga may pakiramdam at may kahiyan, kayo ngayon na, magsilayas na kayo dyan. Yung gumagawa ng tama, ginugulo nyo? Bakit? Atat na ba kayo? Na malaman kung sinong mahatulan? Kung isa sa inyo? Wisit kayo Kakagigil mga kapatid, huwag kayong mano ngayon kahit na mapapamura talaga tayo, galit tayo Ginagago na tayo Tingnan nyo, panawagan, huwag na lang daw people's power, snap election na lang. Kakasiguro ba tayo? Ang magagawa ninyo na aming ikatutuwa, isa sa ikatutuwa namin na magagawa nyo mga demonyo kayo na kahit kayo mga magnanakaw at demonyo dyan sa Senado, ang isa nyong magagawa, patalsikin nyo si Garcia sa Comelec. Dahil yan ang punot dulo ng pag-upo ng mga magnanakaw sa gobyerno. Hayop kayo. Yes, sabi nga ni Rosel Chua. Patalsikin na si Rosel, sabi ni Rosel Chua, patalsikin na yung si Garcia. 8 diretso, wala man lang nanalo at si Attorney Lenny. Tama. Sunrise Sunset, good evening Aling Marie, thank you. Lahat po ng babasahin ko pangalan ay shout out sa inyo, Francisco Antonio Mabunga, Magna Big Time. O, ayan. Anesito Aris Lampara, good evening po. Good evening din po. Francisco Antonio Mabunga, Lokohan. Yes. Aling Marie, God bless you always. Thank you, Lorna. And Paulo May, God bless you, Aling Marie. Thank you. Daniel Galvez, thank you. Gandang gabi rin. Nora Aquino, good evening. Tama po kayo para pera ng taong bayan. Yes, Miss Nora Aquino. Francisco Antonio Mabunga, MAD. Yes po, MAD. Marcos Arroyo Duterte, yan po yung hawak ng China. People Power Nanay, yes. Francisco Antonio Mabunga, Sara, yan. Okay po, Paula May. Makapal talaga mukha ni Sara, kawatan talaga, yes. Tama po kayo, madam. Thank you, Remy and Francisco. Sir, ituloy ang laban. Tuloy. Mila Dizon. Saan na yan si Mila Dizon? Wait lang Saan na yun? Thank you po. Okay. Hindi yan mangyayari ang plano nila Sara na patalsikin si PBBM kasi ayaw ng mga PNP-AF kay Sara. Alam nilang walang kakayahan si Sara maging presidente, baka lalong ipasakop ang Pilipinas sa China. Ayan. Ang sabi ni Mila Dizon, pinakamahirap nga na senadora yan, Senador Rizal Tiveros. Yan ba ang nangungurakot, pinakamahirap na senadora? Yan, tama ka dyan. Sabi ni Rosel, pag nag-people power na tanggalin na sila magnanakaw, gawin na dapat tulad sa India kasi kung intayin pa ang eleksyon, wala, dadayain lang. Yan. Dapat i-abolish nila ang Blue Ribbon na yan. Kung aalis lang din si Senator Lacson. O ayun, Senator Lacson, meron pong hindi pumapayag sa inyong pag-alis. Si Senator, wala ng credibility ang BR committee na yan. Tama ka dyan. Ang ipapalit dyan, abangan natin at saka natin banatan ng banatan para matauhan, Alam nyo, huwag tayo titigil mga kapatid, Basta, hashtag,
lagay ninyo hashtag hatulan na ang mga magnanakaw, no? Para yung susunod na uupo, mataranta din, gaya ng ginawa nila kay Senator Lacson, no? Itinadawit nila yung mga yan sa nakawan. O ipagpalagay na natin na pinaharap din nila sa investigasyon sa ICI. Pagpalagay na natin. Pero hindi dapat nag-resign si Senator Lacson. Dapat ipakita niya na talagang siya ay lumalaban at nakikipaglaban para sa bayan, no? Para sa mamamayan. Ayan. Paula May, people power nanay. Oo. Ayan, sabi ni Jonathan, sana po nay, tumayo na din si Ma'am Lenny para sa taong bayan. Tatayo yan once na talagang kailangan na. Tatayo yan. Parang parang si Madam Cory noon, 'di ba? Nanguna siya. Nanguna talaga siya. Kaya lang si Madam Cory kasi noon, siya ang gumanap na uupo as president. Si Mayor Lenny kasi, ang pwedeng hawakan ni Mayor Lenny is yung nasasakupan niya. Pwedeng lahat yun makiisa para matapos na ang problema. Yan. Maraming mga LGU na makikiisa niyan kapag talagang nangyari na yan. Baka nga lahat ng taga-LGU pumalag na rin, no? Maliban na lang dyan sa mga taga-Davao na LGU, no? Ayan. Good evening po, Nay. And God bless. Thank you, Nelly Hernandez Acopicop. Thank you, Divina Buenavides. Thank you rin. And Lira, thank you. And Brother Mario, bago pa sila sugurin at sunugin mga ari-arian nila, magsi-resign na itong mga napangalanang kurap opisyal. Tama. Bago pa nga mangyari yan, talaga. At ang sabi pa ni Brother Mario, kapag ikop nila si Lacson, sugurin natin Senate Building. Tama! Alam nyo, ako talaga, pag sumasama ako sa rally, decided ako ano man ang mangyari, tatanggapin ko. Kasi talagang putang inang kakagigil Sabi ko nga kahit si Chis Escudero, tatanggalan ko ng kilay yan ha. Oo, abay, bakit nga ba sa gigil kong ito, alam nyo, taong galit. Maliit na lang ang tingin, pag galit na galit, ha? Hindi nila katatakutan taong bayan. Tanginan nila, hindi nila alam ang magagawa ng taong bayan sa kanila. Kaya, wag nila sabing marami silang perang nanakaw na panlaban. Visit yan mga yan. Mga kapatid, nakakagigil talaga. Karapatan natin na sumigaw. Kaya kung sila'y nasasaktan, tanggapin nila. Tanggapin nila at gawin nila kung ano yung sinisigaw natin. Sinabi natin na lumayas na sila sa pwesto, lumayas na sila. Huwag na nila kapala ng mga pagmumukha nila. Yan, mga kapatid, no? Maraming salamat po dito sa mga sumama sa atin dito, no? Ayan, sabi nga ni Jonathan, sana raw tumayo na din si Madam Lenny. Oo, sasama yan si Attorney Lenny kasi siyempre gusto rin niya yung maging mapayapa ang bansang Pilipinas. Hindi naman nawawala sa kanyang goal yung mapaganda ang Pilipinas Hindi naman nawawala sa kanyang plano yan. Kaya, tsak sasamahan tayo niyan. So, mga kapatid, ako po'y magla-live din sa aking YouTube channel kasi isa lang po itong site na nagagamit ko, Hindi ko po pwedeng pagdalawahin sa StreamYard. So, dito po sa FB talaga ako nag-live at sa StreamYard po ay sa YouTube. So, dito po kasi sa ating page, kaya ito ang ginamit ko para pati po sa ating may story, sa ating story makapasok ito, tsaka sa Reels. So, gusto ko rin pong marinig kasi ng lahat kung ano yung ating pinapanawagan. Patalsikin si Garcia unang-una. Si Garcia munang patalsikin dahil yan ang punot dulo ng pag-upo ng mga magnanakaw sa gobyerno. Pangalawa, yung taga-senado na lahat ng tao ni Duterte, patalsikin na yan. Walang ititira dyan. Pangatlo, hindi tayo papayag ng snap election hanggat si Garcia ay nakaupo. Yan mga kapatid. Yan ang pinaka-sentro ng ating laban. Si Garcia ay patalsikin. Lahat ng taga-Comelec, kakasabwat ni Garcia ay patalsikin ng mga taga-senado bago sila mag-propose ng lintek na snap election na yan at sila ay magsipag-resign at wag silang sasali sa snap election na yan. Mga tanga sila. Yan, sige mga kapatid. Kahit sabihin pang snap election na sila talaga ay pwede pang tumakbo, hindi na tayo dapat. Kapag sila ay kasali, walang boboto. Tapos, at least nag-resign na sila. Utakan na lang yan, no? Sige, mag-resign sila. Patalsikin nila si Garcia, mag-snap election sila.
Tangina nila, pag sila tumakbo, walang boboto. Tandaan nyo yan. Hindi tayo boboto. Iboboykot natin ang botohan. Okay, mga kapatid. Natatawa lang po ako, pero galit na ako. Salamat po, mga kapatid. Okay, Clarkardapil, thank you, At si Leo Atienza, tama ho kayo, mga buwaya, mga hinayupak, ang mga pesting yan. O yan, okay. Sige mga kapatid, si Brother Barrio Garcia at Ferolino ba yun? GF ni Bato, yes! Okay, si Ferolino, yes, oo, yes, si Bato, wala na yan dadamputin na ICC yan, intay lang tayo. Si sabi ni Sentry, si Sara Duterte daw, kailangan matinding ebidensya. Ebidensya! Magnanakaw siya. Kasi hindi na tayo member ng ICC, kaya hindi natin makasuhan yung putang inang yan Yung babae niya, patalsikin na lang yan. Hindi na natin yan pwedeng isumbong ngayon sa ICC, late na, hindi na tayo member. Dapat nga ang isinisigaw ng mga hayop na yan, hindi snap election dapat ibalik ang ICC, ang Pilipinas sa ICC, yun na lang ang isigaw nila, at hindi rin dapat nilang isigaw yung mga petisyon pauwiin si Rodrigo Duterte, Ang inawag nyo na sa yung mga DDS senator, mga DDS o yung mga anak ni Duterte, wag na kayong umasa na ang inyong tatay ay mapapauwi pa. May uwi nyo yan, nakakahon na, Ang ina kayo. Akala nyo ba yung ganti ng pagkakataon, hindi nyo naisip yun? Nakakulong na yung tatay nyo, nakakulong na yung amo nyo, gawa pa kayo ng gawa ng kahayupan. Di ba lalo nyong ginagalit ang Panginoong Diyos? Kaya kayo, yun daw kay Tunying. Ayan, si Tunying, wala namang ibang magawa yan kundi mandamay ng mandamay Wala Duterte yan mga DDS na walang magawang magaling yan. Senador Risa idadamay? Bakit? Walang yan dati nilang kasama ng kapatid ni Senador Risa sa ABS-CBN Kapwa nila taga-media yun hindi na nila nirespeto, dinamay pa yung kapatid sa mga lintek na nakawang ito. Kahiya sila, hindi na talaga kumilala ng kakilala. Aling Marie, BBM supporters po ako, pero follow po kayo kasi tama mga sinasabi nyo. Sara resign. Alam mo, Connie, thank you, Connie, Alam mo, wala naman talagang may papalit na matino pa kay BBM. At isa pa, kahit na anong mangyari, hindi tayo papayag na si Sara Duterte ay mapaupo. Kahit sabihin pa sa legal na pag-upo ang gawin yan, hindi na talaga tayo dapat papayag na maupo. Kaya hindi na. Wag na tayong papayag na may maupo pang mga Duterte. Dapat nga pati yung mga kapatid niya, pati nga dapat yung Davao makiisa na ikuditan na rin yung kanilang mayor doon Kaso nga, hawak nila sa leeg. Hawak din ni Sara Duterte sa leeg ang lahat ng mga senador na kasabwat sa nakawan dahil lahat sila magnanakaw. Okay. Yan, mga DDS, pasaway lang. Dapat ma'am, yung mga hinayupak na yan, mga buhay ay nilagay sa drum na may gasolina at sindihan. Oo nga, bitbitin natin palabas yan ng Senadong mga putang nang yan. Lahat yan sila, bitbitin natin. Yung mga kontraktor na yan, yung mga hindi naman yan magnanakaw kung hindi yung mga nakaupong yan Nasaan ba ang ating pondo? Mapapakailaman ba ng mga kontraktor? Hindi. Mapapakailaman ba ng DPWH yan? Hindi. Dahil ang DPWH, hihingi lang yan ng ng budget dyan sa mga nakaupong yan sa gobyerno Kaya yan talaga mga magnanakaw. Kaya intay natin kung sino pa ang mga sangkot sa nakawan na yan. At pag walang naipakulong yan, tapos na ang laban. Mga kapatid? Sige po. At ako po ay doon naman sa aking YouTube channel magla-live. At malamang na magkaiba naman po itong live ko dito at live ko doon, Sige po at maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo ulit. At sana po sa darating na malalaking rally, sama-sama ulit tayo, paghahandaan ko na po. Kailangan siguro talaga malakihan ang ilalagay nating load para meron tayong signal at pipiliin natin yung network na malakas ang signal. Gaya, naglalaban po kasi ang Globe at Smart
sa signal sa Manila. Maraming gumagamit yata ng Globe, kaya ang Globe ang sinasabotahe talaga nila. Puro Globe po ang SIM card ko, kaya siguro po pwede akong kumuha rin ng SIM card na smart. Gagamitin natin. Kasi buwisit talaga pag binabanatan talaga, pag taong bayan talaga bumabanat, piniperwisyo nila. So yan po mga kapatid, laban lang tayo ha, wala pong iwanan, laban tayo at pagpasensyahan nyo po ang mga pagmumura ko sa mga hudas na yan. Dahil yung mga yan, hudas talaga yan. Dapat talaga minumura. Di po ba sa loob ng bahay, kailangan maingay ka para mawala ang mga demonyo, mga masamang espiritu, di ba? Sabi ng matatanda, kailangan daw maingay. Kaya nagmu-music tayo, nag-ano tayo, di ba? Nagpapausok tayo. Dito sa atin, pausukin natin sila sa galit, sa ating kasisigaw at pagmumura para sila ay matauhan. Maraming salamat mga kapatid. I love you all. God bless you all po. Thank you. Salamat po. Live po tayo ulit sa mga susunod na araw. Salamat. Iniipon ko lang po ang galit ko. Okay po. Thank you. Salamat. I love you all. God bless. Thank you.